Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Itigil ng China ang pag-aangkin at panghaharas sa Pilipinas. At ibabalik naman ng Pilipinas ang Typhoon missile sa Amerika. Yan ang hamon ni Pangulong Bongbong Marcos sa China. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Sa gitna ng gera sa Middle East at krisis sa petrolyo, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na baka may dahilan na para sa joint oil exploration. Kasama po ang China sa West Philippine Sea. I think it's certainly going to happen. I don't think that's something that is like an option. It's happening now. There's going to be a very, very serious restructuring. They will have a lasting effect. And there will have to be a new normal. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. biglang bumait matapos hamunin ng bansang China. Welcome back to Kaakibat TV. Matapos na sumiklab ang giyera sa gitnang silangan, ay muling binalikan ng ilang netizens ng matapang na hinamon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang China noong 2025 na itigil ang agresibong pag-aangkin at harassment sa West Philippine Sea kapalit ng pagbabalik sa Amerika ng US Typhoon missile system, na isa sa binitiwang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat makialam ang China sa depensa ng Pilipinas lalo't agresibo ang mga aksyon nito sa rehiyon. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Itigil ng China ang pag-aangkin at panghaharas sa Pilipinas. At ibabalik naman ng Pilipinas ang Typhoon missile sa Amerika. Yan ang hamon ni Pangulong Bongbong Marcos sa China. Kasunod ito ng pag-alma ng China sa pananatili sa Pilipinas ng Typhoon missile system ng Amerika na inilipat kamakailan sa isang sikretong lokasyon. Ang pahayag na yan ng Pangulo sa gitna ng patuloy na pananatili at pag-ikot-ikot ng mga barko ng China Coast Guard sa Bajo de Masinloc at pagtatangkapang makalapit sa Zambales. Nakatutok si Ivan Mayrina. May hamon si Pangulong Bongbong Marcos sa China sa gitna ng patuloy nitong pangaharas sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And I'll return the Typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, babalik ko lahat yan. Tugon niya ng Pangulo matapos kondinahin ng Chinese Foreign Ministry ang pagkakaroon ng Typhoon missile system ng Pilipinas mula sa Amerika. Tinawag ng China na mapanghamon at mapanganib ang desisyong ito at nanawagang agad na itigil ang missile program. I don't understand the comments on the Typhoon missile system. We don't make any comments on their missile systems, and their missile systems are 1,000 times more powerful than what we have. So I don't understand. Matagal nang inaangal ng China ang Typhoon missile launcher ng Amerika na nakalagak noon sa Lawag International Airport sa Ilocos Norte, pero inilipat kamakailan lang sa hindi tinukoy na lugar sa Luzon. Tomahawk cruise missile ang kinakarga sa Typhoon missile launcher at kaya raw nitong umabot hanggang Russia at China. Kasama sa Balikatan 2024 ang Typhoon missile launcher at iniwan ito ng Amerika sa Pilipinas. Inaayos raw ang training ng mga sundalong Pilipino sa paggamit nito. Sa Bajo de Masinloc, halos isang buwan na ang mga barko ng China Coast Guard na umiikot at nagtatangkang lumapit sa probinsya ng Zambales. Hanggang kanina, sabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, may 4 na China Coast Guard na paikot-ikot sa Bajo de Masinloc kasama ang kanilang monster ship, ang BRP Teresa Magbanwa, ang nag-iisang nagbabantay at nagtataboy sa mga barko ng China. You are advised that you are currently sailing within a Philippine Exclusive Economic Zone. Pinakamalaking kaalyado ng Pilipinas sa sigalot sa West Philippine Sea ang Amerika. Kinumpirma ng Pangulo ang napipintong pulong nila ni US President Donald Trump. Bukod sa seguridad, marami raw kailangan pag-usapan ng dalawang lider, kabilang ang bagong immigration policy ng Amerika kung saan 100,000 Pilipino ang apektado. Nagpauwi na yata ng 100 na Pilipino. So this is something that we have to work through and hopefully resolve, because the Filipinos in the United States especially have really formed a very important part already of their workforce. So we'll see how we can
influence the policy making in terms of immigration. Balak din talakayin ng Pangulo ang finance freeze na ipinatupad ng Amerika sa lahat ng foreign aid nito, lalo pat hindi ito malinaw maging sa mga mismong ahensya ng pamahalaan ng Amerika. At ilang linggo nga matapos sumiklab ang giyera sa gitnang silangan, ay humarap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang panayam sa Bloomberg at sinabi na bukas ito na ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa China para sa joint oil at gas projects sa South China Sea na maaaring magsilbing daan ang tensyon sa Middle East upang maibalik ang naudlot na negosasyon noong mga nakalipas na taon kasabay ng pagbabagong ugnayan ng dalawang bansa dahil sa pandaigdigang krisis ng langis na kung saan inaabangan ng sambayanan kung ano ang kasunod na hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kung ano ang maging tugon ng China sa kanyang gustong mangyari. Para sa buong kwento, narito ating pakinggan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lumipas ang isang taon matapos ang kanyang matapang na pahayag laban sa China. Narito ang video. Sa gitna ng gera sa Middle East at krisis sa petrolyo, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na baka may dahilan na para sa joint oil exploration. Kasama po ang China sa West Philippine Sea. Nakatutok si JP Soriano. Di maikakailang uminit ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa mga pangyayari sa West Philippine Sea. Pero sa nangyayari ngayong gulo sa Middle East at krisis sa petrolyo, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa panayam ng American media agency na Bloomberg, bukas siya na i-reset ang relasyon sa China. I think it's certainly going to happen. I don't think that's something that that is like an option. It's happening now. There's going to be a very, very serious restructuring. They will have a lasting effect. And there will have to be a new normal. Sa gitna ng walang prenong pagtaas ng presyo ng krudo, tinanong ang Pangulo kung bukas siya sa isang joint oil and gas exploration kasama ang China. Kahit sa pinagtatalunang teritoryo gaya ng West Philippine Sea. Sagot ng Pangulo, baka raw ngayon merong dahilan para gawin na ito. Something that we've been talking about for a great deal. But the territorial disputes will get in the way of that. Maybe this will provide impetus for both sides to come to an agreement. Punto ng Pangulo, hiwalay naman daw ang kalakalan ng dalawang bansa sa away nito sa teritoryo. We've always tried to differentiate the territorial disputes from our trade arrangements. Many investments still of the big programs here of the government are coming from China. And they have not used this as somehow, they haven't leveraged this and in any way. In quite the contrary, they have been very, very helpful. Sa datos ng Department of Energy noong 2020, ang undiscovered resources daw sa West Philippine Sea aabot sa mahigit 6 na milyong bariles ng langis at mahigit 7 bilyong cubic feet ng natural gas. Kabilang sa pinaniniwalaang mayaman sa natural gas ay ang Recto Bank na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Dating may joint marine seismic undertaking ang Pilipinas kasama ang China at Vietnam para sana sabay-sabay na magsaliksik sa mahigit 142,000 kilometers na bahagi ng South China Sea kasama na ang West Philippine Sea. Pero ipinawalang bisa ito ng Korte Suprema noong 2023. Labag daw kasi ito sa konstitusyon dahil pinapayagan ng kasunduan na makilahok sa pag-explore ng likas na yaman ng Pilipinas ang mga kumpanyang 100% foreign-owned. March 2023, sinabi ni dating DFA Secretary Enrique Manalo na mag-uumpisa ng muli ang exploratory talks ng China at Pilipinas para sa posibleng joint oil and gas exploration. Pero wala nang naging update o balita pa rito ang gobyerno, lalo pat nagkasunod-sunod na ang pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nang tanungin kanina ng media si Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, kaugnay sa posibleng joint oil exploration kasama ang China. Not at this point of time, but I think it may be forthcoming. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify nyo sa ating susunod na video. Maraming salamat!